Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. At syempre, ako'y kasiyahan ko na kayo'y malaman kong pinagpapala at ang biyaya ng Panginoon ay sa inyong lahat. Pero po isang katanungan na nagbibigay din ng malalim na kaisipan sa akin, palaisipan bilang lingkod ng Diyos, yung bang tanong na paano natin malalaman kung ang church ay healthy? Nako, mga minamahal, mga kapatid, marami pong sagot dyan. Pagdidibatihan, maraming argumento. Kumbaga sa tao, paano mo malalaman ng tao kung healthy? Nababase ba yan sa dahil siya'y malaki katawan? Nababase ba na siya'y maskulado? Nababase ba na siya'y gwapo? Pero deep inside, di natin alam, baka may dinadala karamdaman sa loob, di ba? So pagdating sa church, nire-research ko po, tinatanong ko yung opinion ng iba, paano mo malalaman kung ang church ay healthy? Ito yung mga sagot na nakuha ko. Dapat daw, para maging healthy isang church, dapat soul winner na church yan. Dapat para maging healthy ang church, dapat yan ay nagmumultiply. Para maging healthy ang church, makita mo ang mga miyembro, nagmamature. Para healthy raw ang church, dapat generous. Para healthy raw ang church, makita mo maraming nadidisciple at namabaptize. Para healthy ang church, dapat patunay daw maraming nabagong buhay. Para healthy ang church, marami raw training na future leaders. So, ang daming sagot. Para sa akin, mga kapatid, gusto ko lahat yun. Kung pwedeng hindi lang isang katangian. At syempre, bilang naglilingkod, masaya na sa akin yung katagang as a church, kami ay mabuhay, na sinusunod yung kalooban ng Diyos, nagpapatuloy ang church na sinusunod kung ano ang gusto ng Panginoon. Ngayon, gusto ko pong magdagdag doon sa aming mga sinabi na yun. Paano naman yung puntos na, di ba, ang ganda rin sa ana para makita natin na healthy ang isang church, na solid ang relasyon ng pastor at mga miyembro. Para sa akin, dapat kasama yan. Maganda pong puntos yan. Yung mga members, deacon, elders, workers, mga team nila, ano man ang tawag nyo dyan, maganda ang relasyon ng isa't isa para solido, and then mas napupulfill nila yung vision na binigay ng Diyos sa kanila na dapat nilang gawin as a church. At syempre, yung church na yan, patuloy na dinadala ang ebanghelyo, ipinapangaral, nag-i-evangelize. Pero sino nga ba ang tunay na nakakaalam kung ang church ay healthy? Para sa akin, ang pinakatunay na nakakaalam niyan, ang Diyos po, sapagkat siya ang nakababasa ng ating mga puso at motibo. Kaya pagdating doon sa relasyon na solido, pastor at saka miyembro, bigay ko sa inyo yung acronym ng pastor. Sana ito'y sundin ng miyembro at gawin. Pastor, P-A-S-T-O-R. P, pray for your pastor. A, assist your pastor. S, support your pastor. T, talk to your pastor. O, obey your pastor. And letter R, respect your pastor or reward your pastor. Kasi may responsibilidad ang mga miyembro sa pastor na inilagay ng Diyos. At ang pastor may responsibilidad din sa mga miyembro. Pagka nagkaintindihan niya at naging maliwanag at naging solido, ang ganda ng takbo ng church. Pwede kong masabi na kasama yan sa pamantayan ng pagiging healthy church. Pero hindi ko sinasabing iyon lang. Pero paano nga ba? Ang Diyos ang tanging nakakaalam niyan. Sapagkat pwedeng maganda sa paningin natin panlabas, pero baka bulok sa panloob. So muli, kung nakikinig kayo sa akin, pwedeng dagdagan niyo pa yan. Hindi ko sinabing iyan lang. Pero ang nais ko, bilang pastor, magpatuloy ang church at ang gawain ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Thy will be done, hindi tayo. Hanggang sa muli, dito lang po ako. Nagpapaalam na ako ang inyong lingkod, ang Peking Kano.